Mapagpahal naming Ama, Diyos na makapangilaan sa lahat, amin pong pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unat panalangin po na amin pong minamahal, ginagalang na Pastor Evangelista, Wildista, Adalmida, kami po, Diyos, ay dumudulog sa tuon ng biyaya at lubos po kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi na yung banal gawain, lalong higit, O Diyos, sa pagbuhos mo ng matamis, banal mong presensya sa aming kalagitnaan at sa bahaging ito, Diyos, ng pagkinig yung banal salita. Mahal na Panginoon, buksan mo, Diyos, ang mga puso't pangunawa ng bawat isa at samahan mo akong dakilang kapangyarihan. Ngunit bago pong lahat, mahal na Panginoon, kami po ay humingi ng kahabagan sa mukha nasumpungan sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, patawalan po ang bawat sa amin, O Diyos, sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. God bless po mga mahal, kayo po makabalik niyo sa inyo pong mga upuan. Ngunit bago pang lahat, ang pinakamataas na pagkupo ay pagkapasalamat, kalwalhatian at ang kadakilaan ay paalamang sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapaabot din po ako dubling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Evangelista, Wildista, Adalmida, ang banal na propeta po sa ating huling kapanahunan. At hindi po natin makalimutan ang mga tuot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Linas Almeida, ganin po sa mga beloved children, the whole Almeida family, at bumabati din po ako ng magandang hapon na kapiling po natin ang mga apo ng ating pong beloved Pastor, beloved Kuya Mark, beloved Maine, at sa kanyang mga minamahal mga anak, at maging sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, at sa inyo pong lahat mga minamahal, magandang hapon po. Amen. Lahat po muna magsabi, praise the Lord! Amen. Purihin po ang pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong buksan muna ang ating pong mga banal na kasulatan. Ating pong basahin ang unang talata dito po sa Kawikaan, Kapitulo 19, ang talata po ay 16. Sa mga Kawikaan, 19, talata 16, ganito po ang pagkasulat. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong dakilang Diyos. Ang ating pong pag-aaral, mga minamahal, sa hapong ito, ang ating pong topic, handle with care. Ibig sabihin sa Tagalog, mga minamahal, hawakan ng may pag-iingat. Amen. Handle with care, mga minamahal, yan, madalas po natin nakikita yan. Kapag minsan tayo po ay nag-grocery, makikita po natin sa ating yung mga lalagyan. Ibig sabihin yung pag may nakalagay yan, yun, babala po mga minamahal na yung nasa loob, ito po ay delikado. Amen. Katulad mga minamahal na mayroong mga babasagin. Kinakailangan pagbubuhatin yan, kinakailangan ating pong hawakan ng may pag-iingat. So, ganun din mga minamahal sa ating pong paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, tayo po ay binibigyan babala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat napakalapit na po ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Ano ba ang ating pong iingatan? Sabi po sa talatang ating pong nabasa, sabi dito, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Amen. Ang ibig sabihin, mga mahal, ng ating pong dakilang Diyos na sa ating pong paglilingkod, ating pong bibigyan ng kahalagahan. Sabi dito, yung utos ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan pala ang ating pong iingatan. Yung banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, yung banal na salita ng ating pong dakilang Diyos na ating pong napakinggan mula sa ating pong minamahal na mga magulang, sa ating pong dakilang Diyos, ang ating pong minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Wildista Almeida, ipinangal ang buong katotohanan, ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na may pruwiba at ebidensya. Amen. Kaya nga naman mapapakinggan po natin ang mga patutuo kung paano sila pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Dati-dati ang kanilang mga buhay, walang pagbabago.
Ngunit nang sila po ay mapakinggan nila ang tamang turo ng ating pong dakilang Diyos, napakinggan nila mga minamahal, sila po mga binago ng ating pong dakilang Diyos. May karamdamang kitong pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Iba't ibang klaseng mga karamdaman, iba't ibang klaseng kanilang mga buhay na pinanggalingan, subalit ng kanilang pakinggan ang tunay at totoong turo ng ating pong dakilang Diyos na nagmumula sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mayroon po mga mahal, ito po ay sinaksihan ng kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Yan pa lamang ang ating pong pag-iingatan, yung turo ng ating pong dakilang Diyos. Kaya sabi dito mga mahal, yung mga taong hindi nag-iingat, sabi dito, ngunit ang walang babala sa kanilang mga lakad ay mamamatay. Amen. Yung mga taong naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, walang babala sa kanilang paglilingkod kahit ng kanilang ginagawa. Ito po ay hindi na ayon sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ang sabi dito, sila daw po mga namahal ay mapapahamak, mamamatay at isang tiyak na bagay. Kapag hindi mo iningatan ang turo ng ating pong dakilang Diyos, unang-una, ito po mga namahal ay aagawin ng kaaway. Amen. Yung ating mga napakinggan na mga salta ng ating pong dakilang Diyos. Bakit mga namahal, kinakailangan na ating po ito iingatan? Basahin po natin mga ang 2 talata, kaya pakibasa po. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 11, ang talatay 16. Mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Dito po sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 8, ang talatay 11. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad sa kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ating po munang palakpakan ng ating pong dakilang Diyos. Bakit kinakailangan natin mga minamahal na pag-iingatan ang utos ng ating pong dakilang Diyos? Ang sabi dito mga minamahal, mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Amen. Ito pala mga dahilan kung bakit kinakailangan ingatan po natin ang ating pong napakinggan na salita ng ating pong dakilang Diyos, ang mga utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sabi dito, baka tayo madaya mga minamahal. Kaya nga mga minamahal, kapag nandito ka na sa totoong gawain ng ating pong dakilang Diyos na may mga palatandaan na katunayan na tayo po'y nasa buong katotohanan, kapag umalis ka dito mga mahal, pumunta ka sa ibang gawain, isang tiyak na bagay, ikaw po ay maliligaw. Amen. Subalit kapag ikaw iningatan mo ang salita ng ating pong dakilang Diyos, sabi dito mga mahal, tayo daw po mga mahal ay yan ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Nandyan ang paggabay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi dito? Baka daw malimutan natin ang Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, yung mga ating mga minamahal mga kapatid na umaalis dito, pumupunta sa ibang mga gawain. Sabi nila mga hinahanap nila yung banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos sa ibang fellowship. Ngunit hindi nila masumpungan mga minamahal. Walang Diyos na tumutugon sa kanilang panalangin. Kaya nga mga minamahal, nung sila po ay bumalik sa banal na gawain ito, tunay mga minamahal, naramdaman nila muli ang banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Ang kanang panalangin, ito po ay pinakikinggan ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, bakit tayo pinag-iingat ng ating pong dakilang Diyos? Unang-una, baka tayo maligaw mga minamahal. Pangalawa, baka makalimutan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, paano ba natin gagawin ito? Yung pag-iingat upang maingatan natin ang utos ng ating pong dakilang Diyos. Kaya hindi pakibasa po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33.
Makinig kayo ng turo at kayo magkapantas. Huwag ninyong tanggihan. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 32. Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Amen. Amen. Ang sabi dito, mga minamahal, para maingatan po natin yung utos ng ating pong dakilang Diyos. Ang sabi dito, makinig kayo sa turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Amen. Ibig sabihin mo, kapag napakinggan mo ang banal na salita ng ating pong dakilang Diyos, ang turo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong dakilang Diyos, sabi dito mga mahal, tayo doon po'y magpakapantas. Amen. Bakit napakahalaga tayo po'y maging pantas mga minamahal? Sapagkat nandyan ang kaaway ng ating pong dakilang Diyos. Ang sabi sa banal na kasulatan na ang diablo ay bumaba dito sa lupa na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunti na lamang ang kanyang panahon. Sabi niya mga mahal ng banal na kasulatan, sabi ng banal na kasulatan, kagaya daw siya ng leon na ito po'y naghahanap ng kanilang masisila o mabibiktima. Kapag tayo mga nagpabaya, hindi na po natin iningatan yung pong kaligtasan na ating pong tinataglay sa kasalukuyan. Yung mga salta ng ating pong dakilang Diyos na nasa ating puso, kapag hindi po natin iningatan yan, mga mahal. Sabi sa banal na kasulatan, na ito po, mga mahal, agawin ng kaaway. Ngunit kapag tayo nakikinig, mga mahal, ng turo, sabi dito, tayo magpakapantas at huwag natin itong tanggihan, mga mahal. Kaya kapag napapakinggan natin ang banal salta ng ating pong dakilang Diyos, sa lahat ng mga tao, habang napapakinggan niyo po ang banal na salta ng ating pong dakilang Diyos, habang may panahon pa, kayo po'y maglingkod sa ating pong dakilang Diyos. Sabi dito mga mahal, kapag ating pong dinggin ang salita ng ating pong dakilang Diyos, sabi dito, tayo po'y magiging mapalad. Amen. Kapag ating pong iniingatan ang daan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal ang ating mahal na banghilista, ating beloved pastor, kung paano niya pinahalagahan ang turo ng ating pong dakilang Diyos, ang kanyang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sinunod niya lahat ng ipinag-uutos ng ating pong dakilang Diyos na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Maalala ko mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, taong 1987, kung paano sinunod ng ating mahal na evangelista, ipangaral ang buong katotohanan ng salita ng ating pong dakilang Diyos na ito pong kinakailangan na atin daw pong pag-iingatan. Naglunsad ng malaking krusada mga mahal ang ating beloved pastor. Bago isagawa ang krusada mga mahal, kami mga manggagawa, kami po mga nagkakabit ng mga malalaking streamers. Marahil yung iba ngayon lamang naligtas. Yung mga naligtas ng mga 1980s, mga mahal, yung mga streamers po natin, napakalalaki. Yung 8 feet po mga mahal na sako, yan po ay dinudubli po yan, tinatahi sa gitna. So mahaba po halos sa kabilang kalsada, abot sa kabilang kalsada. Kinakabit po namin yan doon sa mga matataas na mga poste ng Meralco. Isang araw mga mahal, habang kami nagkakabit, diyan po sa dako ng Welcome Rotunda. Yung isa ko pong kapwa manggagawa, habang kinakabit niya mga mahal, yung streamers, nasagi niya, nahawakan niya mga mahal, yung kawad ng kuryente. Ano pong nangyari mga mahal? Biglang sumabog yung transformer. Sapagkat yung kuryente na yun mga mahal, yung pala high voltage, 34,500 volts. Yung makuryente ka lamang mga minamahal ng 220 volts. Marami nang namamatay na tao. Subalit yun mga minamahal, nahawakan niya 34,500 volts. Kalakadaka nung mahawakan niya mga minamahal pagsabog ng transformer, kalakadaka yung hospital dyan sa dako ng Welcome Rotunda, yung UDMC Hospital. Kalakadaka ito po ay nawala ng ilaw, nag-brown out. At yung kapatid natin mga na mahawakan niya, yung kuryente,
Siya po mga mahal ay nalaglag. Almost 30 feet ang taas. Nung malaglag siya, on the spot, mga patay siya. Kung makikita niyo mga mahal, yung kanyang katawan halos, ito po ay nangitim pa ang uling na. Kaya ang ginawa po ng ating mga kapwa manggagawa, sila po ay tumawag sa pastoral house at nakausap ang ating mahal na ebanglista. Nung manalangin ang ating mahal na ebanglista, nung inilihan sa mga manggagawa, mga mahal, habang nanalangin ang mahal na ebanglista, kalakadaka mga mahal, nabuhay po ang ating pong kapatid na yan. Napaka-imposible mga mahal sapagkat makakuryente ka ng napakataas na voltahe, 34,500 volts. At nung siya mga mabuhay na, kuninton niya, na nung siya po mahawakan niya yung kuryente, kalakadakan yung kanyang kaluluwa, ito po dinila sa langit. At doon nakaharap niya ang ating pumahal na Panginoon. Ang sabi niya ng mahal na Panginoon sa kanya, hindi ka kasi nag-iingat. Bumaba ka. Sabihin mo sa yung mahal na pastor na ang kanyang ginagawa, ako ay nalulugod. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ang ginagawa ng ating mahal na ebanglista, ito po ay kalooban ng ating pundakilang Diyos. Ibig sabihin, mga mahal, yung tinuro ng ating mahal na ebanglista, yung daan na iniingatan niya, mga mahal, ito po mga daan na ating pong dinadaanan ngayon, papunta sa buhay na walang hanggan. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya nga mga mahal, sabi dito, kapag tayo po dinggin natin ang banal na salta ng ating pong dakilang Diyos, magiging mapalad po ang bawat isa po sa atin. Amen. Bakit? Unang-una, pagpapalain tayo. Dito pa lang sa lupa, pagpapalain tayo ng ating pong dakilang Diyos, plus tayo po'y magmamana pa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating pong dakilang Diyos kapag iningatan po natin ang turo ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ngunit mga mahal, doon sa mga tao ayaw pahalagahan ang salta ng ating pong dakilang Diyos, may pong malaking panganib. Kapag pinabayaan mo, hindi mo iningatan, sabi sa banal na kasulatan, kaya pakibasa po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 5, ang bersikulo po ay 23. Siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Amen. Amen. Sabi dito mga minamahal, siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo. Doon sa mga tao mga minamahal na ayaw lumapit sa buong katotohanan. Nanatili doon sa kanilang pinanggalingan o sa kanilang kinalagyan sa mga oras na ito na pananampalataya. Na akala nila mga minamahal, nandoon na ang totoong gawain. Subalit mga naman sabi dito, sila po ay mamamatay sa kakulangan ng turo. Amen. Bakit kulang mga mahal? Wala doon ang pagkilos ng banal na presensya ng ating pong dakilang Diyos. Nababasa nila sa banal na kasulatan kung paano paglingkuran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, kung paano sundin ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, ngunit hindi nila isinasagawa. Bakit? Dahil sa kakulangan ng turo sa kanila. Subalit dito mga mahal, buong-buong ipinangaral ang salta ng ating pong dakilang Diyos, ng ating pong minamahal at ginagalang ng pastor, na kung paano mga mahal, nandito tayo pinagpala ng ating pong dakilang Diyos, ang ating mga karamdaman, ito po nagkaroon ng kagalingan, binago ang ating buhay, pinagpala tayong lubusan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, dito po, sa mga huling talata na ating mababasa, na kung ating pong maisagawa ang bagay na ito, na ating pong ingatan ang turo ng ating pong dakilang Diyos, na tayo po'y tatawagin mapalad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Ito pala mga minamahal, ang gagawin ng ating pong dakilang Diyos. Kaya pakibasa po ang 2 talata. Sa mga awit, 145, talatay 20, ganito po ang pagkasulat. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit lahat ng masama
ay lilipulin niya. Sa mga Kawikaan, 4 talatay 13, ganito rin pang pagkasulat. Hawakan mo mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Amen. Amen. Lahat pang sabi, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng malakas ang ating pong dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag naisagawa po natin pinag-ingatan ang turo ng ating pong dakilang Diyos, ang sabi dito, ito naman ang gagawin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang pong sabi dito, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Amen. Lahat ng umiibig sa ating pong dakilang Diyos, lahat na naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na sinusunod ang buong kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Ang sabi dito, iniingatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos natin iingatan yung turo ng ating pong dakilang Diyos, ang Diyos naman, mga minamahal, ang mag-iingat sa atin. Ano pang sabi dito, mga minamahal? Kapag hawakan daw natin mahigpit ang turo ng ating pong dakilang Diyos, huwag daw natin itong bibitawan. Ang sabi dito, ang ating pong dakilang Diyos, siya ang ating buhay. Amen. Kaya mga minamahal, napakapalad po natin. Nasumpungan natin ang buong katotohanan, ang salita ng ating pong dakilang Diyos, na ito po magdadala sa atin patungo doon sa buhay na walang hanggan, ang ating pong matapat na paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na mga baguhan, napakapalad nyo, sapagkat bago dumating ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, nasumpungan nyo, napakinggan nyo po ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan na ating po itong pahalagan ang salita ng ating pong dakilang Diyos, na kapag ating pinahalagan ito, sabi dito mga mahal, ating pong iningatan, tayo po mga pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po minsan ng mga tumayo, mga minamahal, ating pong awitan ng ating pong dakilang Diyos para sa ating mga minamahal na mga bisita. Ngayon lamang nakadalo, kayo po'y lumapit sa unahan. Mahal kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung kayo may karamdaman, nandyan ang ating pong dakilang Diyos. Kapag taos puso kayo lumapit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, pagagalingin kayo ng ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pagiging kau Diyos, hallelujah. Thank you so much, Jesus, hallelujah. Jesus, banal na Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Pagiging ka, mahal na Panginoon. Pagbitawan. salita mo ay di kukubas. Ang pag-ibig mo'y wagas. Hallelujah. Jesus, Amen. buhay ka ng totoo. Buhay ka, O Diyos. Hallelujah. Sa pag Amen. Hallelujah. ang pagpapala mo, kahanga-hanga ka, Kristo. Pasalamat ko. Hallelujah. Hallelujah. Ating purihin ang ating pong dakilan Diyos. Hallelujah. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin at sambahin sa Espiritu katotohanan. Purihin at sambahin Hallelujah. dakilang pangalan. Purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong
Kayo po'y tunay po na pinagpala sa araw na ito. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagdala sa inyo sa lugar na ito. Sa tunay na iglesia ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Kayo po'y saksi kung papaano kumikilos ang kamay ng Diyos sa lahat ng mga nanampalataya sa ministeryo pong ito. Inyo pong napakinggan ang mga patutong mga kamangha-manghang dakilang tanda, kababalaghan at himala na ito po'y katuparan na ipinangako ng ating dakilang Diyos. Kung inyong ibibigay ang iyong buhay sa Kanya, isuko niyo ang lahat sa ating dakilang Diyos, kayo rin po ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Ito po ang reglamento ng kaligtasan na kailangan ninyo, ang 4 na reglamento pong ito upang mabuksan ang mga pintuan sa langit, maging tagapagmana kayo ng buhay na walang hanggan. Una ay ang pananampalataya na kinakailangang manampalataya ka na may nag-iisang Diyos na bumaba sa langit, nagpakilala bilang tao. Ipinago sa krus na matay, alang-alang sa kaligtasan ng buong mundo at muling nabuhay upang patunayan na may nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa ay ang pagsisisi na kinakailangan pagsisihan nyo lahat ng inyong mga pagkakasala na kailanman ay hindi nyo na ito babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos ng nais nyo pong totoong pagbabago, maging banal sa kanyang banal na harapan, kayo rin po ay tutulungan ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Ito po ay nakasaad sa Gawa Kabanata 2 ang talatabi 38 na sinasabi, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Tanggapin niyo po ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahal na Panginoong Hesukristo na mismo ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng inyong pagdadalo sa banal na gawain at kayo po ay nagsusumikap na masunod ang banal na kalooban ng Diyos. Ang bautismo ng ating dakilang Diyos na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, ito rin po ay darating sa inyo. Kaya sa ating mga minamahal na mga bisita, maging kapatid sa ating dakilang Diyos, pakitaas po ng ating mga kamay, tanda po ng ating pagsuko sa ating dakilang Diyos. Sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po isang taong makasalanan. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga pagkakamali, pagkakasala. Humihingi pa ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita bilang sarili kang tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay, maglilingkod na po ako ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo pa akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Kami na pong mananalangin sa inyo. Papagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangunat panalangin ng ang beloved parents in the Lord. Your in time frapit ugan malapay nun. Maraming salamat sa mga kaluluwang ito na taos pusong tumatanggap sa iyo. Patawarin mo po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po sila ng tunay na Kristiyano. Sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We pray in Jesus' name. Kaya't sa ating mga minamahal na mga baguhan, naway wag po kayong lilisan dito na hindi nyo po masunod ang pangatlong reglamento, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya't tayo na po minamahal ay darako na sa ating Holy Supper at sa prayer for the sick. Narito po uli ang ating beloved preacher, Benedict Forlahi. Amen. Amen, God bless you, beloved brother Hope, my beloved co-preacher. Mga minamahal,
bago po tayo dadako sa banal na hapunan, para sa ating mga minamahal na mga baguhan, kung kayo po mangangako na magpabautismo pagkatapos na ating banal na gawain, pwede po kayo sumali sa banal na hapunan. Bago tayo magsagawa, mga minamahal, tayo po muna ay umawit sa ating pong dakilang Diyos, ating pong saliksikin ng ating mga puso, na minsan tayo po ay nasusumpungan ng ating pong dakilang Diyos na tayo po ay lumilis na sa paggawa at kalooban ng ating pong dakilang Diyos. Kaya ating pong mga minamahal na pagbulay-bulayan lahat ng kabutihan ng ating pong dakilang Diyos, humingi tayo ng habag sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin ang Search Me, O God. Hallelujah. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See some wicked ways in me. Cleanse me from every sin and set me Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. From every sin and set me Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo magsagawa ng banal na hapunan, ito po mga mahal, ito po ay banal, ito po ay sagrado sa ating pong dakilang Diyos. Ito po ay pag-aalala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, kapag ating pong isasagawa, ito pong banal na hapunan, sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sao, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen.
Kaya atin po mga naman kilalanin yung kamatayan ng ating pong dakilang Diyos. Tayo po manalangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Saan man tayo nasumpungan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala. Nandyan ang ating pong dakilang Diyos. Siya po'y Diyos na mahabagin, na handang magpatawad sa kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan mo ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unat panlangin ng aming puminamahal, ginagal na Pastor Evangelista Wildis Almeida. Kami po, Diyos, nagsusumamo, nagpapakumbaba, nanikluhod, O Diyos, sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang namin sa iyong banal na kalooban. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin na sa aming pagsalo sa banal na hapunan. Mahal na Panginoon, maging kaapat dapat kami, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen, amen, hallelujah. Mga minamahal, ating pong hawakan ang tinapay na ito po ay nagsimbolo ng katawan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata po 24 hanggang 25. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Atin pong kainin yung tinapay. At dito sa talatang 25, at gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin katas ng ubas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Go to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat po, Diyos. Lahat ng kabutihan na ginawa mo sa amin po. Hindi magmaligapat dapat, kinahabagan mo kami, O Diyos. Hallelujah! Ating Diyos ay buhay. O ang inalay ng ating Diyos ay buhay. Sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo. Nang makamtan mo ang kaligtasan, ng ating Diyos ay buhay.
Lord. Maraming salamat po, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Ma'am na mahal. Tayo naman po dadako sa ating pong mga pangailangan. Ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos lahat ng ating mga kahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga dakilang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya ang ating pong dakilang Diyos, siya po ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo po'y manalangin po sa ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Panginoong Diyos, sa unat panlangin ng aming pong minamahal, ginagal ng Pastor, Evangelista, Budista, Almeida. Minsanan po, Diyos, kami po nagpapakumbaba. Humingi kami ng kahabagan sa aming mga nagawa ng mga pagkukulang, pagkakasala, patawaan, pambawta sa amin, at patuloy namin din langin, O Diyos, hallelujah, ang kalakasan, kalusugan ng ating mahabang buhay ng ating minamahal, ginagal na Pastor, hallelujah, ganun po sa lahat ng kanyang mga minamahal ng mga anak, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain, O Diyos, at maging sa lahat ng aming mga minamahal na mga kapatid, ang tugunin mo po, Diyos, ang lahat ng kalamang kahilingan sa iyo, ang lahat ng kalamang pangailangan, ipagkaloob mo, mahal na Panginoon, sa mga pangalan ni Jesus, hallelujah. Mga minamahal, bilang point of contact, isipin po natin na ang ating mahal na evangelista nagpatong po ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ilagay po natin mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaliwang kamay, ilagay po natin doon kung saan nandoon yung karamdaman. Yan po sama-sama nating palayasin sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O pong pagpal namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unat panalangin ng aming pong mahal Pastor, sa iyong makapangyarihang pangalan in the name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama namin pinapalayas lahat ng uri ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagka-paralyzed, high blood, be healed. Be healed right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Demons of all weaknesses, carnality, pride, and glory, cast out in Jesus' name. Hallelujah, 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 be blessed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bilang ating pong taus-pusong pagkapasalamat sa ating pong dakilang Diyos, sa katugunan ng ating mga kahilingan, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, tayo po sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pong paglukso. Sabay-sabay tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong palakpakan ng ating pong dakilang Diyos.